Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Sa mga suburb, sinikat ang kanyang asawang si Maggie ay may masayang buhay kasama ang kanilang mga anak na sina Isla at Max. Isang umaga, inatake sa puso si Maggie at napadpad sa ospital. Ilang beses na siyang nandoon ilang araw na naghihintay para sa transplant ng puso. Ang pagkakaroon ng trabaho at pag-aalaga ng mga bata at sinik ay nahihirap ang buhay. Isang gabi dinadala niya ang mga bata sa isang presentasyon ng Cobol Industries at sila tingnan ng Sims, na mga advanced na robot na makakatulong sa mga tao sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain o kahit na mahirap na trabaho. Sinimulan ni Nick na isaalang-alang ang pagkuha nito at narinig niya ang lahat ng detalye mula sa nagbebenta, na nangangako sa Sims na umangkop sa mga pangangailangan ng kanilang may-ari. Habang si Nick ay ginulo, si Isla ay gumagala mag-isa. Nagulat si Nick nang mapansin niya, pero buti na lang may tumawag si Sim, ibinalik siya ni Alice. Nag-aalok si Alice na bantayan si Isla habang namimili si Nick at siya pa nga ang gumagawa pero na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ng nagbebenta na si Alice ang pinakabagong modelo na may pinakamaraming sopistikadong AI, na nagpapahintulot sa Sims na gayahin ang mga emosyon ng tao. Ito ay gumagawa sa kanila lalo na mabuting may mga anak at gusto siya ni Isla. Kinaumagahan, nahihirapan si Nick sa pagpapakain sa mga bata at pagharap sa isang mahalagang tawag mula sa trabaho. Sa sandaling yun dumating si Alice at kaagad tumatanggap ng tawag mula sa nagbebenta, na nangako sa Sims na iaangkop sa mga pangangailangan ng kanilang may-ari. Papasok siya sa trabaho, hinihiling ang lahat ng schedule ng pamilya habang napapansin ang bahay na magulo at maluwag ang rehas ng hagdan. Pagkaalis ni Nick para ihatid ang mga bata sa paaralan, si Alice ay sumisipsip sa pamimililistahan mula sa smart refrigerator sa isang kisap-mata at nagsimulang mag-ayos ng bahay, napansin ang isang digital picture frame na nagpapakita ng pamilya kasama si Maggie. Sa pagtatapos ng araw, ang pamilya ay babalik sa perpektong malinis na bahay at handa na sila ng hapunan. Gayunpaman si Isla ay nag-complains tungkol sa lasagna dahil iba ang lasa sa mama niya. Biglang umiyak si Max at nagalok si Alice na kunin siya kaya hindi siya maaaring maging abala sa hapunan, ngunit pinili ni Nick na iupo ang sanggol sa kanyang kondongan at sabihin na lang kay Alice na ihanda si Max ng paliguan. Pagsapit ng gabi, nasa sleep mode si Alice at sumando sa pader. Si Isla ay lumabas ng kanyang silid at umakyat sa isang upuan upang abutin ang cookie jar para lang magulash at mahulog. Narinig ni Nick ang pagbagsak ng garapon at ang kanyang anak na babae ay sumisigaw, kaya tumakbo siya pababa. Sa kabutihang palad ay nahuli ni Alice si Isla at hindi nasaktan ang bata. Nasaktan nga ng salamin si Alice, at nagulat si Nick nang makitang duguan siya. Pagkatapos patulugin si Isla, tiningnan ni Nick si Alice at nakita siyang naka-underwear. Tinatanong niya kung siya nangangailangan ng repair shop, ngunit gumamit si Alice ng espesyal na benda na agad na isinara ang hiwa. Minsan kalaunan ay binisita ng pamilya si Maggie at sinabi ni Isla na naging kaibigan niya si Alice. Gets talaga ni Nick affectionate with Maggie dahil miss na niya ito. Nang bumalik si Nick sa trabaho sa construction site, napansin niya at ng kanyang mga katrabaho na ipinapakita ng kanilang amo ang lugar sa isang kinatawan mula sa isang robotics company. Nang maghinala, kinausap ni Nick ang kanyang amo sa elevator at kinumpirma ang malungkot na katotohanan. Ang mga trabahador ay pinapaalis at pinapalitan ng Sims dahil ang construction ay naantala. Si Nick ay hindi tinanggal dahil ang insurance ay humihingi ng isang human foreman sa site, ngunit galit siyang huminto ang elevator at nag-anunsyo na aalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan bilang suporta. Gayunpaman, nagbabago ang isip ng amo nang itinuro ng kanyang amo na kailangan niya ang pera para sa mga bata at sa mga bayarin sa ospital, lalo na't hindi na gumagana si Maggie. Pag-uwi ni Nick, bumaba siya ang overdue bill sa sahig at binibigyang pansin ang kanyang mga anak. Kinuha ni Alice ang mga sober habang napapansin kung gaano pagod si Nick, ngunit nakikinig pa rin siya kay Isla at sinusubukang pakalmayan ang umiiyak na si Max pababa. Pagkatapos ng hapunan, pinapaandar ni Nick ang kanyang sasakyan habang umiinom at nakikinig ng metal na musika. Biglaan binago ni Alice ang musika sa isang mas kalmado at itinuro na si Nick ay hindi kumain ng marami sa hapunan, kaya ipinaliwanag niya na nagkaroon siya ng masamang araw sa trabaho. Nag-aalok si Alice ng isang magiliw na tainga at si Nick ay nagrants tungkol sa kung ano nangyari, dahilan para tawagin siya ni Alice na hypocrite dahil kumuha din siya ng SIM sa halip na tao. Pagkatapos ay tinulungan ni Alice si Isla na maghanda para matulog. Tinanong ni Isla kung mamamatay ang kanyang ina at sinubukan ni Alice makaabala sa pamamagitan ng pagpapakita ng UV light sa kanyang bibig. Pagkatapos ay sinamahan niya si Nick sa sala kung nasaan siya nanunood ng Casablanca. Alam niya ang kwento mula sa database, ngunit ipinaliwanag ni Nick na talagang pinapanood ito ay ibang karanasan at hinihiling sa kanya na alisin sa kanyang memorya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pelikula.
Ipinaliwanag ni Alice na ang kanyang katalinuhan ay nagmula sa memorya at ang pagtanggal nito ay magiging kontrabida, ngunit sinabi sa kanya ni Nick na gawin pa rin ito. Kailangan niyang i-restart ang kanyang programming gawin ito, kaya hinawakan ni Nick ang power button sa kanyang leeg sa loob ng 7 segundo. Ngayon ay naranasan ni Alice ang pelikula sa unang pagkakataon at natutunan ang tungkol sa isang pag-ibig na napakalakas na gagawa ng masama ang isang tao para protektahan ito. Naputol ang pelikula ng isang tawag mula kay Maggie, na nag-anunsyo na nakakita sila ng puso kaya naka-schedule ang operasyon. Kinabukasan ay pumunta ang pamilya sa ospital at humiling si Maggie na mag-isa kasama si Alice. Nag-aalala si Maggie na masyadong maraming oras si Nick sa mga bata at hindi siya nag-aalaga siya mismo, kaya gusto niyang tulungan ni Alice na maging masaya si Nick kahit na kailangan niyang gawin ang mga bagay na hindi niya gusto, tulad ng pag-alis ng alak na itinatago niya sa garahe. Mamaya, ang doktor ay nagdadala ng masamang balita, mayroong isang bagyo na humahadlang sa helicopter na may puso na dumating sa ospital, kaya kinansela ang operasyon. Sinusubukang aliwin ni Nick si Maggie pero sa ngayon gusto niyang mapag-isa. Mamaya sa bahay ni Nick patuloy sa pag-inom at rants tungkol sa kung ano ang nangyari. Nagsimula siyang mawalan ng kontrol at sinubukang ihagis ang bote, ngunit pinigilan siya ni Alice sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Nagulat si Nick nang maramdaman ang pulso sa kanyang pulso, kaya ipinaliwanag ni Alice na mayroon siyang artificial na puso dahil ang tunog ng tibok ng puso ay nakakaaliw sa isang sanggol. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang pantalon at sinimulang pasayahin siya habang inilalarawan kung paano tumutugon ang kanyang pulso at mga daluyan ng dugo. Ayaw na ni Alice na mahirapan pa siya at sa una ay nag-enjoy si Nick, ngunit maya-maya ay pumutol siya rito at tinulak siya palayo. Pagkatapos tumakbo si Nick para malinisan ang kanyang isipan, ngunit hindi niya maiwasang isipin kung paano gagawin ang buong bagay kasama si Alice. Nang maglaon sa ospital, nagsimulang maglista si Maggie ng isang grupo ng mga payong na gusto niyang ipasa ni Nick sa kanilang mga bata, malinaw na nagsisimulang mawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon ay napansin ni Nick na nawawala ang mga larawan kasama si Maggie sa digital frame at hinarap si Alice tungkol dito. Ipinaliwanag niya na tinanggal niya ang mga larawan ni Maggie dahil pinalungkot nila si Isla, ngunit agad niyang ibinalik ang mga ito kapag sinabihan siya ni Nick. Pagkatapos ay sumama si Nick sa pag-inom kanyang mga kasama sa trabaho. Ang buong grupo ay sobrang frustrated dahil sila nagkakaproblema sa paghahanap ng trabaho dahil karamihan sa mga kumpanya ay kumukuha ng SIMs. Pagdating ng robot na waitress sa table nila, nabastos si Monty sa kanya at hindi pumayag si Nick. Pagkatapos ay umalis ang grupo sa bar at patuloy na umiinom sa kotse. Inanunsyo ni Monty na magkakaroon sila ng kasiyahan at dinala sila sa lugar ng konstruksyon, na sinasabing nag-iwan siya ng ilang tool at walang pumili nito telepono nang sinubukan niyang tanungin ang mga ito. Pinaalalahanan siya ni Nick na ang lugar ay pinapatrolya, ngunit hindi siya pinapansin ng Monty at sinundan siya ng iba pang grupo. Nahanap ni Monty ang lalagyan kung saan nila itinatago ang mga manggagawang SIM, ngunit nangangailangan ng password ang lock. Tumanggi si Nick na buksan ito para sa kanila, ngunit hulaan ni Monty na mayroon siyang sariling code at siya ang pumiling taon ng kapanganakan ni Isla. Tama ang hula niya at sa loob ng lalagyan ay may nakita siyang kumpol ng mga trabahador niyan pare-pareho ang hitsura. Ipinaliwanag ng pangunahing SIM na wala silang mga pangalan, tanging mga numero ng pagtatalaga. Nagsisimula si Monty rantang tungkol sa mga korporasyon na malamig at impersonal, pagkatapos ay sinimulan niyang sirain ang SIM gamit ang isang kasangkapan. Gusto siyang pigilan ni Nick ngunit pinipigilan siya ng iba. Pag-uwi ni Nick, naliligo siya para hugasan ang dugo ni SIM. Biglang sumulpot si Alice na may mga tuwalya at si Nick napansin niyang suot niya ang robe ni Maggie. Ipinaliwanag ni Alice na masama ang amoy ni Maggie, ngunit masama ang amoy ni Nick. Suot niya ang robe ni Maggie. Ipinaliwanag ni Alice ang amoy ni Maggie na tila nagpakalma kay Max at kung kailan hiniling sa kanya ni Nick na haborin ito, ginagawa niya ito doon. Dahil sa kaba, sinubukan ni Nick na umalis pero pinigilan siya ni Alice at tinanggal ang kanyang tuwalya bago siya pinaupo. Habang umaakyat siya sa kondongan niya, sinubukan ni Nick na sabihin na hindi niya ito magagawa, kaya piniringgan siya ni Alice at binago ang kanyang boses upang tumunog parang si Maggie. Ngayon si Nick ay maaaring mawala sa sarili sa ilusyon at magpanggap na hawak niya ang kanyang asawa. Kinaumagahan, nagising si Nick na may panghihinayang at sinabi kay Alice na hindi na nila ito magagawang muli. Sinusubukan niyang sabihin na nabawasan ang kanyang stress ngunit pinagalitan siya ni Nick. Nagpapaliwanag na hindi ito tungkol sa mga pangangailangan ngunit tungkol sa koneksyon at pag-ibig. Nang pumasok si Nick sa trabaho, kinakausap na ng amo niya ang pulis dahil nawasak lahat ng SIMs. Pinaghihinalaan si Nick dahil ginamit ang kanyang code, kaya sinabi niya sa kanila na nasa ospital siya kasama si Maggie at na ang kanyang code ay ang kaarawan ni Isla, kaya maaaring hulaan ito ng sinumang kaibigan.
Ang amo ay hindi kumbinsido at nagbabantang sibakin si Nick kung nagsisinungaling siya. Sa sandaling iyon ay nakatanggap ng tawag si Nick si Maggie na excited dahil nakahanap na sila ng ibang puso. Hindi nagtagal ay ipinadala na siya sa operating room kung saan lahat ng surgeon ay Sims. Buti na lang at matagumpay ang transplant, sa wakas nakauwi na siya. Nanghihina pa rin ang kanyang katawan at nahihirapan siyang humiga para kunin si Max, kaya pinutol ni Alice para sunggaban siya sa halip. Nang maglaon, dinala ni Alice si Max sa parke at nakita ang isang batang layaw sigaw sa isang yaya ng Sim na ikinahiyak ni Max. Pinagalitan ni Alice ang bata sa mga bastos na salita at lahat hindi makapaniwala ang mga Sim sa lugar, sa pag-aakalang ibinabaan ng kanyang may-ari ang kanyang pagkamagalang. Gayunpaman, nilinaw ni Alice na talagang tinanggal niya ang pagkamagalang mula sa kanyang database. Salamat sa pag-reset at pag-claim ni Nick, ito ay mas mabuti. Nang gabing iyon ay masaya si Isla na kumain ng lasagna ni Maggie at hiningi ni Alice ang recipe, pero sabi ni Maggie, family secret daw yun. Hindi maganda ang pakiramdam ni Maggie at sa halip na matulog, nagpasya siyang magpahinga. Kinaumagaan ay nagising si Maggie nang marinig niyang huminto si Isla at tumakbo pababa, ngunit nasira ang rehas at nahulog siya. Tumigil si Alice sa pangingilati kay Isla at binuhat si Maggie, ibalik mo siya sa kwarto niya. Pag-uwi ni Nick mula sa trabaho, nadatnan niyang nagbabasa si Alice kay Isla gamit ang boses ni Maggie at hiniling sa kanya na huminto. Binanggit ni Alice ang pagkahulog ni Maggie at nagmamadaling suriin si Nick sa kanya habang sinasabi sa kanya ni Alice na nasira ang rehas. Naghihinala ito kay Nick dahil si Alice daw naayos na ang rehas. Pagkalipas ng ilang oras, ginaising ni Nick si Maggie at ginabayan siya sa isang landas sa pamamagitan ng rehas. At the end of the day, naghahapunan sina Isla at Maggie para lang sa dalawa sila. Pinagmamasdan sila ni Alice mula sa bintana, nagseselos. Pagkatapos kumain, naligo ang mag-asawa magkasama at nadudumihan sa kama. Ayaw ni Nick na masaktan si Maggie kaya imbes na pumasok, ginagamit niya ang kanyang bibig. Ang kanilang espesyal na sandali ay nagambala ni Alice, na nagsasabing si Isla ay nagkaroon ng isang bangungot at hinihingi si Nick. Nang maalagaan si Isla, pumunta si Nick sa hardin para maglinis. Sa sandaling iyon ay lumabas si Monty na may dalang kaunting inumin at humingi ng paumanhin nung isang gabi bago ibinahagi iyon iniwan siya ng kanyang asawa. Inihayag din niya na ang mga pulis ay nagtatanong sa kanya at ang kanilang amo pagdaan at pagkasira ng ari-arian. Iniisip ni Monty na siniko siya ni Nick upang mapanatili ang kanyang trabaho at isang nagsimula ang pagtatalo kung saan sumisigaw si Monty at nauwi sa pagsuntok kay Nick. Nang hawakan siya ni Nick pabalik, mabilis siyang dinaig ni Monty at sinimulan siyang sipain. Kumuha si Monty ng bote para tapusin siya pero siya huminto si Alice, na nabasag ang salamin at sinakta ng kamay ni Monty bago siya pinalipad. Handa na siyang gumawa ng higit pa, ngunit pinigilan siya ni Nick. Bago umalis, sinabi ni Monty kay Nick na mayroon siyang hanggang bukas para kumbonsiin ng amo na i-drop ang mga singil o kalagkarin siya pababa kasama niya. Pagkatapos ay binanggit ni Nick ang Sims na hindi dapat manakit ng mga tao, ngunit ipinaliwanag ni Alice na siya nakaprograma upang protektahan ang kanyang may-ari. Nagsisimula siyang magkwento tungkol sa buhay nila ni Nick kung si Maggie namatay at sinamon siya nito, sinasabing hindi siya magiging Maggie dahil hindi man lang siya magkaroon ng mga galos. Kumuha si Alice ng isang piraso ng baso at itinuro na maaari siyang magdagdag ng ilan kung gusto niya. Samantala si Monty ay nasa umuwi ng masayang pulbos at nag-iiwan ng mga umiiyak na mensahe sa voicemail ng dating asawa habang hawak isang baril. Sa sandaling iyon dumating si Alice, na nagsasabing hindi alam ni Nick na naroon siya at siya hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Si Monty ay nagsimulang magreklamo tungkol kay Sims at iniinsulto siya, naghahanda barilin siya. Gayunpaman, mas mabilis si Alice at pinigilan ang kanyang kamay bago siya inihagi sa lupa at siya ay sinisipa ang baril. Nang subukan ni Monty na lumaban, itinulak siya ni Alice sa pader at hinawakan ang baril para patayin siya. Bigla siyang napahinto sa bahay ni Sim, na naaawa si Alice pero binabaril pa rin. Pagkatapos ay pinatay din ni Alice si Monty. Kinabukasan ay pumasok si Nick sa trabaho at sinubukang gawin kumbonsihin ang kanyang amo na alisin ang mga singil, para lamang malaman na patay na si Monty. Sa bahay nahihilo si Maggie kapag sinubukan niyang kunin ang isang libro at ginawa ito ni Alice para sa kanya. Gustong maligo ni Maggie ng payapa ngunit tumanggi si Alice na umalis dahil nag-aalala siyang baka malunod si Maggie. Ipinaliwanag niya na inilalagay ni Maggie matulog siya, ngunit hindi niya matugunan ang mga pisikal na pangangailangan ni Nick. Kapag tinanong ni Maggie kung paano niya nalaman iyon, Alice sinasabi sa kanya na alam niya kung ano ang mga vitals ni Nick kapag siya ay nasiyahan at ang kanyang mga sensors ay hindi pumili, ito ay mula nang bumalik si Maggie. Galit na galit, pinapunta ni Maggie si Alice upang manatili sa garahe. Ilang sandali pa ni Kuhui at hinihintay siya ni Maggie na pilitin siyang magsabi ng totoo.
Inamin ni Nick na ginawa niya ito minsan si Alice at nagkaroon ng pagtatalo sa maraming sigawan, na narinig ni Alice sa pamamagitan ng paghawak sa bintana. Nagsimulang umiyak si Max at pinuntahan siya ni Alice, na nagpasya na siya ay isang pasanin. Pinapasok niya siya ang batya at sinimulang punuin ito ng tubig na nakikita ni Isla. Binalaan ni Isla ang kanyang mga magulang at nagmadali silang pumunta sa banyo, ngunit pinipigilan ni Alice ang pinto. Habang sinisimula ni Nick ang pagpindot sa pinto gamit ang lampara, si Maggie ay umakyat sa bintana at lumakad sa bintana bubong para makarating sa banyo. Sinubukan niyang sunggaban ng sanggol ngunit itinulak siya ni Alice sa pader. Sa sandaling iyon, sa wakas ay pumasok si Nick at inilabas si Max mula sa batya, na ipinasa siya sa Isla noon hinahampas ng lampara si Alice para mapalaya ang asawa. Maya-maya ay tumayo muli si Alice na may matinding pinsala ang kanyang mukha at hinarangan ang lampara nang subukang hampasin muli siya ni Nick. Sinabihan ni Maggie si Nick na bumitaw at isinaksak ang lampara, dahilan para makuryent si Alice. Siya ay nahimite at ang bahay kapangyarihan. Pagkatapos ay dumating ang isang ambulansya upang dalhin si Max sa ospital habang nagtatanong ang isang teknisyan ng kumpanya tungkol sa anumang mga senyales nang hindi gumagana si Alice dati. Humingi ng paumanhin si Nick kay Maggie na nagpapaliwanag na kailangan niya ilang espasyo at umalis kasama ang mga bata. Samantala si Alice ay dinala sa repair shop kung saan ay binubuksan ng teknisyan ang kanyang ulo. Napansin ng ibang manggagawa ang paggalaw ng kamay ni Alice ngunit huminto ito nang siya ang memorya ay tinanggal. Ikinonekta nila ito sa computer at napansin na ang code ay may mga puwang sa lahat ng dako. Biglaan magsisimulang mag-flash ang mga screen at may lalabas na mensahe na nagsasabing may nagaganap na pag-upload, ibig sabihin si Alice ang pumalit. Kinukuha ng mga teknisyan ang memorya pero nasa system na si Alice kaya sunod nilang i-unplug ang mga computer. Gayunpaman, lumalabas ang isa pang mensahe na nagtatanong kung paano ka tatakbo mula sa kung ano ang nasa iyong ulo at bigla isa sa mga teknisyan ay pinatay din ni Alice, isang SIM na ang orihinal na Alice ay itinapon ang kanyang memorya sa. Pagkatapos ay hindi rin pinapansin ni Alice ang mga utos ng ibang teknisyan at paulit-ulit na hinahagod ang kanyang ulo sa sahig bago lumiko sa orihinal na Alice. Samantala si Nick ay nasa bar na umiinom at pinapanda ang waiter away kasi siya SIM. Biglang dumating si Alice, nagsasalita ng masama dahil sira pa ang mukha. Ipinaliwanag niya ang kanyang tungkulin ay pasayahin si Nick at inamin niyang pinatay niya si Monty bago sabihin na siya ay isang SIM. Sinubukan ni Nick na umalis, ngunit pinigilan siya ni Alice at hinampas ang barman na may hitsura para ma-freeze siya. Habang nangungulit siya sa mga pagkakamaling nagawa niya, nagkunwaring marahang hinawakan ni Nick si Alice ulo lamang upang bunutin ang kanyang alaala. Pagkatapos niyang mag-shutdown, tumakbo siya palayo. Sa ospital kinumpirma ng isang doktor na ayos lang si Max, ngunit hindi komportable si Maggie dahil siya ay isang SIM. Maya-maya ay narinig ni Isla ang boses ng kanyang ina at sinundan ito habang nagbabago ang kulay ng mga ilaw. Ang doktor ay nagyelo at may mga basag na bote sa sahig, ngunit bago magawa ni Isla sundan ulit ang boses, kinaladkad siya ni Maggie para magtago. Si Alice pala ang boses dalawa, na sinusubukang i-access ang computer at nakita ng isang nurse. Hinawakan siya ni Alice dalawa sa leeg para mabulunan siya sa kamatayan at nakawin ang kanyang keycord habang si Maggie at Isla ay nakatakas. Pagkatapos ay ginagamit ni Alice dalawa ang keycord para mahanap ang kwarto ni Max sa system. Biglang hindi sinasadyang natapakan ni Maggie ang ilang baso, ngunit nakaya niya hindi para sumigaw. Pagkatapos ay inabot ni na Maggie at Isla si Max at dinala siya kaagad bago pumasok si Alice dalawa sa silid. Gayunpaman, ang pinsala ni Maggie ay tumutulo sa lupa at ginagamit ni Alice dalawa ang kanyang UV light upang sundan ang trail. Kapag nahanap na niya ang pamilya, gumagamit sila ng extinguisher para makaabala sa kanya at tumakas. Nakakalimutan nila phone ni Maggie kaya missed ang mga tawag ni Nick, pero patuloy pa rin siya sa pagmamaneho na parang baliw. Hindi nagtagal ay nakalabas na si Maggie at ang mga bata, kung saan mas maraming simang nagyelo. Kinuha ni Maggie ang kanilang keycard at sumakay sa ambulansya, ngunit hinaranggan ni Alice dalawa ang sistema ng makina habang pinupunit niya ang pinto. Pagkatapos ay itinapon niya si Maggie sa ibabaw ng isang kotse at inamin na nais niyang mahalin siya ni Nick tulad ng pagmamahal niya Maggie. Hinawakan ni Alice dalawa si Maggie sa leeg at ipinasok ang kanyang mga kuko sa peklat sa operasyon, naputol lang ang pagdating ni Nick. Sinipa ni Maggie si Alice dalawa at tumakbo si Nick siya kasama ang kanyang sasakyan bago bumagsak. Habang nasusunog ang sasakyan, nagmamadali si Maggie upang mailabas ang isang walang malay na Nick, ngunit hindi siya tumugon sa lahat. Umiiyak si Maggie habang ginagawa ang CPR walang pakinabang. Biglang yumandar ang sasakyan at lumilitaw na sunog ang Alice dalawa habang umaalingaw-ngaw ang boses niya ang mga nagsasalita.
Umakyat siya sa ibabaw ni Maggie at sinimulan siyang sikal habang kumukuha ng isang piraso ng metal mula sa kanyang katawan. Nang sasaksakin na siya, hinampas ni Nick ng bumper ng kotse si Alice. Nabitawan ni Alice ang metal piraso upang pigilan siya at hinawakan ito ni Maggie upang saksakin siya sa mukha, sa wakas ay pinasara siya. Ang mag-asawa muling nagsasama-sama habang ang ibang mga sim ay nagigising sa kanilang paligid. Kinabukasan, bumuti ang pakiramdam ng lahat pagkatapos ng ilang araw paggagamot at makakauwi na silang magkakasama bilang isang pamilya. Kinabukasan, nasa kotse ang dalawang sim at sila pauwi. Samantala, iniimbestigahan ng kumpanya ng sim ang repair shop at kung kailan sila iyon ng power, nakita nila ang sirang code sa mga screen. Nais ng inspector na sirain ang lahat, ngunit sa sandaling iyon ang kanyang mga katulong sa sim ay nag-freeze at ang computer ay nag-anunsyo ng upload habang ang isa pang modelo ng Alice ay nagmulat ng kanyang mga mata.